Desidido maghabla ang mga kaanak ng babaeng natagpo ang patay sa gilid ng kalsada sa Binangonan, Rizal noong Martes. Ayon sa kanyang ama, Lunes huling nakitang buhay ng kanyang mga kapatid ang biktimang si Johnny Claire Kahilig. Kasama ang live-in partner nito na kalaunay umamin sa pagpatay. Anya, hinimok daw ng suspect si Johnny Claire na makipagbalikan pero ayaw ng biktima. Selos daw ang laging pinag-aawayan noon ng dalawa. Tubong Murcia sa Negros Occidental ang biktima na nagtatrabaho at nagkapamilya sa Rizal. Humihingi ngayon ng tulong ang kanyang mga kaanak na maiuwi sa Murcia ang labi ng biktima. Naghihintay naman ng koordinasyon ng Murcia Police mula sa Binangonan Police kaugnay sa krimen. Nagkilos protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa ang ilang grupo para ipatigil na ang genocide sa Gaza Strip sa Palestine. Pakikisa ito ng Stop the War Coalition Philippines sa Global Day of Action Against Genocide. Nais din nila na sana'y palayain na ng Israel ang Palestine at magkaroon ng agarang paghinto sa nagpapatuloy pa ring giyera. Bagamat bumoto ang Pilipinas pabor sa ceasefire, hiling ng grupo na sana ay magkaroon din ng posisyon ng bansa sa genocide. Tugon naman ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega kay isang Pilipinas sa pandaigdigang panawagang sumunod sa international law. Bago niyan, nauna nang inihayag ng Israel ang planong pag-atake sa Rafah kung saan nakakubli ang mahigit 1 milyon pang individual. Hindi lubos ay pinagbabawal pero limitado ang paggamit ng social media app na TikTok ng mga sundalo. Nauna kasing sinabi ng AFP na bawal na sa kanilang mga tauhan ang paggamit ng TikTok at iba pang free applications na gumagamit ng access sa camera, microphone at messages sa mga gadget dahil maaari ito magamit para sa surveillance o pagmanman sa mga user. Pero sa panayam ng Super Radio DZBB, nilinaw ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na pwede pa rin mag-TikTok ang mga sundalo basta ang gagamitin nila ay personal na gadget. Ang ipinagbabawal nila ay ang paggamit ng TikTok sa mga device na konektado sa military network. Bawal din daw gamitin ng TikTok kung may papakita ang layout ng mga kampo at kung makokompromiso nito ang komunikasyon at pisikal na seguridad ng lugar. Mga kapuso, posible pong umulan sa ilang bahagi ng bansa bukas. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga posibleng umulan bukas sa ilang bahagi ng Aurora, Oriental Mindoro at Palawan. Tanghali naman uulanin ng ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Siquijor at Surigao del Sur. Di rin inaalis ang posibilidad na umulan sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulan ay bunsod ng easterlies at localized thunderstorms. Hindi makakasabak sa 2024 Paris Olympics si pambansang kamao Manny Pacquiao. Ayon sa Philippine Olympic Committee, hindi pinayagan ng International Olympic Committee ang hiling ni Pacquiao dahil lagpas na siya sa Olympics age limit na 40 years old. 45 years old na po ang boxing champ. Kung hindi naman daw siya overage, kakailanganin pa rin niyang dumaan sa qualifiers. 10,000 residente sa Pasay ang pumila para sa ayuda na ang tanging requirement para makakuha ay 10 piraso ng boteng plastic. Nakatutok si Katrina Son. Sa Our Lady of Sorrows Church sa Pasay City, ang mga basurang patapon na napapalitan pa raw ng di inaasahang biyaya. Kapalit ng 10 bote ng plastic ay 10 kilong bigas, 4 na lata ng sardinas at 12 piraso ng instant noodles. Kahit tirik ang araw at mahaba ang pila, di ito ininda ng mga pumila. Sa mahal daw kasi ng bigas at bilihin ngayon, ay malaki raw ang maibabawas nito sa kanilang gastusin ngayong linggo. Mas masaya nakabawas sa gastusin sa bahay. Nakakatulong sa mga senior. Ay, pambuhay, walang trabaho. May sakit ka. Sino magbibigay sa iyo? May pamerienda pa sa mga nakapila. Ang 66 na taong gulang na pedicab driver na si Aling Remedios Galanta. Nang malamang may ayudang ibibigay kapalit ng mga gamit ng plastic bottles, agad nagpalista. Mabuti ma'am, nagkaroon ng rito, biyaya, para malaking tulong din to para sa mga apo ko. 10,000 residente mula sa mga kalapit barangay ng parokya ang nabigyan ng ayuda. Malaki raw ang pasasalamat ng mga nabiyayaan sa proyektong ito taon-taon sa pangunguna ng Foundation ng Simbahan at ng Filipino-Chinese Community na bahagi ng pagdiriwang nila ng Chinese New Year. Para ma-value nila yung kahalagahan ng mga basura, paano nila yan i-segregate at maging into a good project.
Ang mga plastic bottles na malilikop gagamitin para sa iba't ibang proyekto. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Nostalgia is real para sa fans ng River Maya. Dagsa ang fans sa reunion concert ng 90s OPM band kagabi. Na-miss daw ng fans ang iconic group na pinerform ang kanilang hit songs gaya ng Kisap Mata at LSC.